Guys, welcome back again to my channel. Nandito tayo guys, naglalakad-lakad ngayon kasi nice weather. So, nandun tayo galing. Ayan, dyan tayo galing. So, at tayo naglalakad-lakad ngayon kasi nice weather. So, hindi natin tinapos ang ating paglilinis. So, yung ganda ng bulaklak. Ganda ng bulaklak. Ayan. So, doon tayo galing guys, kanina yan. So, isang oras mahigit na akong naglalakad kasi napakaganda na ang araw. Ang ating temperature ngayon ay 19 degrees Celsius. So, ayan, umaaraw at nawawala ang araw, umaaraw at nawawala na naman. So, ayan. So, kumbaga parang ulan, tigil, ganun. So, init at sana ganito na lang lagi na kumbaga hindi nagbabago ang araw. Sana ganito na lang ang wish ko na laging between 18 to 26 degrees Celsius kasi yun ang pinaka the best na hindi masyadong mainit tapos hindi masyadong malamig. So yan guys, diba ang ganda, ang linis. Bukod sa mga dahon lang kasi kapag ano kasi ngayon kapag ganda ng sasakyan, no? Cabrio. Yan ang ganda ng sasakyan. Ganda. Cabrio. So, kumbaga so, saglit lang guys kasi ang ganda ng mga wildflowers. Yun. So, ang ganda sa mata. Ganda-ganda, oh. Wow. So nice. Pwede ninyong screenshot yan. So, kasi guys, ganito, kapag ganitong ang weather, napaka katamtaman lang. Hindi ganun kainit at hindi rin ganun kalamig. So, pakita muna tayo. Kasi kanina napindot ko. Pakita muna tayo guys. Hello. So, ayan. Ang ating itsura ngayon kasi naglalakad tayo. So, kaya yan naman ang suot natin. Walang extension ng ating dibdib ngayon. So, at ayan naman ang ating suot. Thermo leggings. So, kasi thermo leggings dahil pag wala kasing, pag hindi kasi siya maaraw, bumababa yung temperature. So, minsan nasa 17 degree to 16 degrees Celsius. So, mainit, malamig siya. So, kailangan kaya meron akong ganito baon na jacket na pang hangin kasi okay, ayan. Para pag malamig isusuot ko siya uli. Kasi ang weather talaga is pabago-bago. Pag ganitong buwan, October, November, ang weather laging pabago-bago, mainit, malamig, mainit, malamig ganun. Pero pag December is malamig talaga siya. December, January, February, tsaka March. Yan guys, ang ganda ng rose. Ayan. So, ayan. Oh, ang ganda. Wow, nice. So nice. So, maganda rin dito tumira kasi bandang mataas ang lugar nila. So, hinihingal ako kasi guys, pataas. So, yun. Yan, pataas siya. So, hinihingal tayo yan. So, maglalakad pa ako mga 50 minutes pa ako maglalakad. Tas kailang hindi magtatagal ang ating video kasi ang aking cellphone is ano na lang 12%. So, tatapusin ko lang ito. At siguro madaanan pa natin ang magandang playground ng mga bata doon. Kasi bagong gawa yun eh. So, ayun. Doon tayo galing. So, yun guys. Real talk tayo ngayon. Kasi nga, ang ating topic ay tungkol sa mga AFAM at ang buhay sa abroad. So, ang ibig sabihin guys kasi, doon sa mga hindi lang nakakaalam at doon lang sa mga taong ang akala nila ang abroad ay pera. So, ang abroad ay, ibig sabihin ay mayaman. So, dumating ako dito year 2000.
sa tulong ng mga pinsan ko at sa aking dating asawa. Pero alam nyo guys, kahit naman tinulungan ako ng aking mga pinsan at ang aking ex-husband, kung hindi ko tinulungan yung sarili ko, is hindi rin ako makakarating dito sa abroad. So ang ganda ng natural fence nila yan. So ang mga dahon naman, saglit lang guys. Ang mga dahon naman naglalaglagan kasi nga dahil sa ating autumn season. So yan ang natural fence nila. Ganda, di ba? So hanggang doon sa kabila, ayun oh. So yan. So tumataas yan. Tumatangkad yan ng tumatangkad hanggang sa hindi na makita sa loob ng mga tao sa loob ng garden nila kapag may dumadaan. So ganyan. Ganda, di ba? So ayun. So, maraming dumadaan na sasakyan. Yun guys. So, gusto ko lang talagang iklaro na kapag ang AFAM ang asawa ninyo, wag na wag nyong isipin na mayaman agad ang asawa nyo. So, kasi meron naman talagang maswerte sa buhay na ang napangasawa nila is negosyante. So, wala namang mayaman na automatic na mayaman agad. Kundi, lahat naman yan is galing sila sa negosyo. Nagnegosyo sila hanggang sa naging maganda yung negosyo nila at umunlad ang kanilang tiyaga araw-araw. Sa tiyaga nila araw-araw, pasensya. Yung mga negosyante kasi, kaya sila yumaman dahil alam mo kung anong na-invest nila. Nagtiyaga sila sa oras, nagtiyaga sila sa pasensya, nagtiyaga sila sa pakikipag-usap sa mga tao para lumago ang kanilang negosyo. Tapos, pasensya, at kahit na may sakit yung mga yan, ay pumapasok sila sa trabaho para lumago ang kanilang negosyo. At yung iba naman ay so ayan na yung sinasabi ko kanina guys. Ayan. So yung playground ng mga bata. So, yan ay nagtiyaga sila ng pasensya, nagtiyaga sila ng pakikipag-transaction sa mga negosyante para sila ay mabigyan ng good advice. At yun nga sabi ko na nagtiyaga sila nag-invest sila ng pasensya at siyempre nangutang sa mga kakilala at nangutang sa bangko na ang laki-laki ng tubo. Kasi alam nyo guys, pag karamihan naman kasi ng mga negosyo ay talagang nangungutang sila sa bangko na ang laki-laki ng tubo. At yun naman ay binalik rin nila buwan-buwan pati tubo. Kagaya namin, siyempre dati kami ng asawa ko nangutang din kami sa bangko ng aming bahay. So binabayaran namin yun buwan-buwan. So kaya ako nag-share kasi nga siyempre kailangan ko mag-share dahil alam niyo na siyempre pamalingki araw-araw, di ba? So yung normal na bills na kagaya rin natin ng karamihan na kailangan magtiyaga, magbayad. So kailangan kasi pag hindi nagbayad, lalong pumapatong ang interest. So kailangan talaga na bayaran bawat pagdating ng buwan-buwan, ng bills buwan-buwan. Kailangan sayang sinara nila guys So ayan. Ayan ang playground ng mga bata. So hanggang doon. So, diba ang ganda? So ayan. Bagong gawa ito halos 3 buwan lang So diba ang ganda? So malinis. Kailangan ngayon kasi medyo mabasa dahil umulan ng mula gabi umulan. So kaya yun. Tinambasahin natin. So itong nakalagay So yun. So, kung gusto niyo mag-aral ng German, ayan na, nakalagay na dyan. So, cute mo. Ayan. Hallo, ich bin Rutsche. Das neue Maskottchen der Erlebniswelt Fürstenfeld. Ich darf euch noch um ein wenig Geduld bitten. Der Waldspielplatz kann bald genutzt werden. Allerdings möchten wir der Natur die
Die Möglichkeit geben, sich von der Baustelle zu erholen und das Gras anwachsen zu lassen. Danke für euer Verständnis. Euer Butchi. Butchi pala ang pangalan niya. So, ayan. So, ang ganda. Sarado pa siya eh. So, ayan guys, napakaganda, no? So, basta gustong gusto ko kapag ganitong, made of woods. Yan ay number 1 kong favorite talaga. Bahay or laruan. So, yan ganda guys. Oh, lapitan natin. Kailan kasi kahit mabasa. So, ayan. So, pumatong tayo dito. So, ayan. Diba? So, talagang kitang-kita na ang bagong-bago. So, ayan. Bagong-bago talaga. So, kitang-kita natin guys na ang ganda. Kasi, bagong gawa. So, napakalinis. Ayan. Hindi pa ginagamit eh. Sarado pa. Hindi ko alam kung kailan nila yan bubuksan. Pero nakasara pa. So, ayan. Yeah. Bagong-bago. Napakaganda tingnan kasi. Parang akala mo sariling garden eh, no? So, tingnan mo yung daanan hanggang doon. So, kailangan kasi talaga alagaan talaga at huwag dumihan. So, kumbaga kung maglaro man, kailangan wala kang sisirain. Talagang natural lang na naglalaro. So, yun lang guys. Gusto ko i-share sa inyo na bagong gawa yan. So, kaya pag inalagaan yan ang mga bata at mga magulang rin mismo na lagi nilang paalalahanan yung mga bata na huwag magdumi at huwag sirain. So, yun. Sigurado na tatagal yung mga yan hanggang 100 years. Ang mga puti kasi guys, maano talaga sila eh, tawag dito, maalaga sa mga gamit. Kahit saan sila, hindi sila mahilig maghawak-hawak. Hindi rin sila mahilig manira. Kasi lagi nilang iniisip na ginawa yan para sa lahat. At alagaan. Kung baga maglaro man, okay, walang problema. Basta, ano lang siya. Ayun. Dito tayo sa gitna ng kalsada kasi dyan mamaya-maya may sasakyan na yan dyan na dadaan. So kasi nga naglalakad tayo. Wala, parang nagutom na ako. Nakaramdam na ako ng gutom. Sana pala nag-ano ako ng sandwich kanina. Kasi guys, pag ako'y nagugutom, nanginginig ako eh. So yun kasi yung sakit ko talaga. Pag nagugutom ako, nanginginig na ako. So yun. So pero mayroon akong apple na dala. So yun lang, kakainin ko maya-maya. So next time magdala ko talaga ako ng pansit. Kasi madalas talaga guys, nagbabano ako ng pansit at adobo na may kanin. Para pag nagutom ako, kakain ako anytime kung kailan ko gusto. Lalo na sa trabaho. So bukas, meron akong pasok. So kailangan magbaon ako ng kung anong man pwede kong baonan. So kanin na may ulam na adobo. Or magpansit ako next time. Meron ang nudo, no? Nakita akong sunflower. So ayan, ang kalsada. Pero saglit, kasi tumitingin tayo ng sunflower. So ayan guys, wala nang sasakyan. So ayan, diba napakaganda ng kalsada, ang linis. So ayan, napakalinis. Ayan, may sasakyan ng dumarating. Diba ang ganda doon, no? So dito guys, talagang gustong gusto ko dito pag naglalakad kasi alam niyo yun, napaka-peaceful. Ayan, may sasakyan na dumarating. Napaka-peaceful at saka puro, alam niyo yun, puro mga field. So ayan. So doon ang gagaling. Doon tayo ang galing kanina. At saka yan, pulang-pula yung halaman. Pulang-pula yung kahoy, oh. Hindi natin na ano kanina. So ayun. Ayan guys, oh. Pulang-pula. Ayan. Ang ganda ng kahoy. Yung pulang-pula, oh. Kasi kapag ganitong autumn season talaga, ang daming mga gold na kahoy or halaman at
pulang kahoy na kagaya niyan. Ayan. Ganda. So, pakita muna tayo saglit. Para naman maano yung ating sulit ang ating lapwatsa guys. So, ayan. Pakita muna tayo. Ay. So, hindi ko ba na. So, hindi ko na pindot. So, ayan. So, ayan guys. Pakita lang muna tayo saglit. Wala tayong extension ngayon. So, ayan. So, ayan ang ating ano eh. So, ayan ang ating jacket nito. So, yan guys. Thank you so much sa inyong oras. Thank you. So, yan ang napakagandang daanan natin guys. Salamat! Thank you guys! Have a nice day everyone!